Review and analysis sa naganap ng Miss Grand Philippines 2025 press presentation. Hello Karawilas, mabuhay. This is Kaysa Lardagan. Welcome back to my YouTube channel. Hello! Kumusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Kaysa Lardagan Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para update kayo when it comes sa maglabas ako ng aking mga video. So ayun nga, nakakaloka na wala ako sa live, no? Kasi nga, biglang kumidlat, biglang nag-burn out, biglang nawala ang live ko. Nakaka-visit. So eto na nga ang sitwasyon ko. Ito, oh, di ba? So wala akong ano ba tawag doon? Wala akong choice. Kundi eto na, bigay ako ng aking opinion on the live reaction video doon sa naganap na Miss Grand Philippines press presentation na naloka ako. Ngayon, syempre pag-uusapan natin yung production nila na ano ba yun? I'm a Barbie girl, nakakaloka. Parang ano lang. Ayun nga, so congratulations doon sa Miss Grand Philippines. Sa wakas na tuloy na rin yung press presentation ninyo. At syempre nakita natin yung sashing ceremony. Mamaya magbibigay ako ng aking top 10. After the sashing ceremony, before the sashing ceremony, syempre parang may graduation ang nangganap na eksena. Kasi may opening speech, may kung ano-ano pang mga opening address, kung ano-ano. Basta feeling ko graduation yung pinapanood ko ng mga beauty queens. Kasi ang daming kuda. After that, nakita na natin ang official 29 ba? Hindi ko nabilang, pero 29 ba official candidate ng Miss Grand Philippines at nilagyan ng sash ng bonggang-bongga. So, may napili na akong 10. Tapos, nakita natin yung ang gulo-gulong swimsuit competition at swimsuit ng di ba, nagpapakilala, dapat parampahin muna. Diyos ko, mas inuna pa nila, mas maraming pang time talaga yung speech kaysa doon sa pagpapakilala, tapos parampahin. Isa-isa man lang sana. Ang gulo-gulo, ang syunga-syunga ng production na yon. My God, sa Anita Gomez lang nakita kong rumampa. So, wag na kayong magtaka. Nakakaloka. Mabuti na uhuli siya. Siya lang ang nag-iisang rumampa. Nakakaloka. Natuwa ba kayo doon na nagpapakilala yung iba tapos rumarampa yung iba? Parang ano yun? Ang gulo-gulo talaga. Tapos yung camera angle, nag-iisa lang doon lang talaga sa nagpapakilala. Ano yun? Inuna pa talaga ninyo yung pagsasalita ng mga walang kakwenta-kwentang, mga walang kabuluhan ng mga ano ba tawag dito? Mga kabulang, mga walang saysay na pinaggagawa ninyo sa buhay. Kaysa parampahin yung girls isa-isa, ang gulo-gulo, may nagpapakilalang Caloocan City at sumurampo yung ibang mga girls. Iyo pa din. Ayun nga, ano bang opinion ninyo doon sa nagpapakilala yung iba, rumarampa yung iba, tapos hindi mo naman focus ng camera? Paano natin makikita yung mga performance nila? Syunga, no? Ay nako, nasaan ba yung ano nila, yung initiative, utak, at ewan ko, tapos talagang mas mahaba pa talaga yung kuda-kuda at mga talking moment kaysa doon sa pagparampa sa mga girls. Press presentation, nakita natin, pagpapakilala lang, hindi nakita yung rampa. Nagigigil talaga ako. So ito, kahit na hindi man nakita natin yung mga rampa ng mga girls doon sa swimsuit competition nila, swimsuit eksena nila, nakakuha pa rin ako ng top 10 based doon sa beauty at saka sa gumagurand. Ay wala naman ako magawa. Top 10 lang talaga. Eto, number 10 sa aking listahan, Davao Region. Knowing that when it comes sa pasarela, kabog talaga ito. Magaling talaga to sa mga eksena, kudaan din, tapos model-modelan, matangkad. So, ipo-consider ko siya sa number 10 ko, Davao Region. Parang galit ako. Number 9 sa aking listahan, Filipino Community of Canada. Kakaiba siya. Mukhang gusto ko pa nga siyang manalo. Kasi sa doon mga ibang Pinoy na, my gosh, parang 5 lang yata yung height nila. 5'0", 5'2", 5'1". Ay, prigaba, mga gagalit na naman si Nawat, ligwak, ganun naman talaga tayo na ito. Number 8 sa aking listahan, Bambam Tarlac. Ganda niya. To be fair, lumalaban naman yung eksena, lumalaban yung height, pati yung pag-alulong ng aso, lumalaban din. So ayun, number 8 ko siya. Wala na ako masyadong kasi wala naman ako nakita doon sa pasarela niyo sa swimsuit, diba? Kasi pinagkaitan tayo ng camera angle. Ayun, number 7 sa aking listahan, Bulacan, Shannon Tampon. Kaya bakit kayo napunta sa Bulacan si Shannon? Lumipat ba siya ng bahay?
O pagkakalam ko, kalookan ito eh. Baka lumipat na sila ng bahay, hindi ako na-inform. Charot lang. Ayun, number 7 sa aking listahan, Bulacan. Number 6 sa aking listahan, Quezon City. Ang ganda na eksena, may mga pa-reveal siya doon ng gown. At nakakatuwa yun, very grand. O, diba? Tapos hindi ko naman na nakita ang kanyang swimsuit competition kung anong eksena niya. So, wala akong masabi. Diba? Lahat naman tayo, hindi natin nakita ang kanyang swimsuit. So, no comment na lang kahit kasama pa yung Bornal. Number 5 sa aking listahan. Hi, kahit bitter ako, number 5 sa aking listahan, Beatrice Maclelad ng Aklan. Ay, sana nagbago na sa ate girl, no? Pero may chance ang magkaroon ng corona. Alam mo kung bakit? Galing siya ng Miss World Philippines at nagka-corona siya doon. Kumbaga, malapit na yung loob sa kanya ni Mr. Arnold Bigapria. Talagang pinabalik siguro siya para koronahan ulit. What do you think, guys? Beatrice Maclelad ng Aklan, may number 5 sa aking listahan. Number 4 sa aking listahan, Miss Bicolandia. Ayun, number 4 sa aking listahan, si Miss Bicolandia. Very grand yung face, very grand din yung mga atake niya. So, let's see na lang sa preliminary competition kung meron man. Kasi minsan, sabi nila last year may preliminary, pas drawing lang naman. So, lagi naman ganon, diba? Umasa tayo sa mga drawing na pinagsasabi nila. So, let's see na lang kung ano ang kaya ni Miss Bicolandia na ito ng bonggang-bongga. Pero pasok siya sa akin yung number 4. May number 3 sa aking listahan, Taguig City, Michelle Arceo. Maganda yung kanyang pa-eksena, lalo na doon sa sashing ceremony. Hindi ko nakita yung pagrampa niya sa swimsuit. Alangan ng buduling ko kayo kasi wala naman ako talagang nakita. So nilagay ko pa rin siya sa akin number 3 kasi possible na magkakakorona naman talaga itong si Michelle Arceo. May number 2 sa aking listahan, Pampanga. Kabog ang kanyang sashing. Simple-simplihan lang pero stand out talaga yung face card niya. At akala ko tumaba pero ang payat, amazing ang korba at korte ni Miss Emma Diglao. At syempre, number 1 sa aking listahan, Zambales, Anita Gomez. Siya lang nakita ko nag-swimsuit kaya na number 1 ko siya. Siya lang yung nakita ko yung buong pagpakilala niya, tapos rumampa siya pagitna hanggang pagbalik. Siya lang yung nakita ko yung number 1 ko siya. Oh, ganun lang yung kasimple. Alang ina number 1 ko, yung iba hindi ko nakita, di ba? Kasi, my gosh, nakakaloka. Ayun na nga. So, number 1 ko si Anita, mula doon sa pag-sash at saka sa performance niya sa swimsuit. Kaya sino pa ba ang kakabog? Eh, hindi wala namang siya kalaban. Kasi yung camera kung saan-saan nakabuton. Charot lang. So, ayun na nga. Ito na ang aking top 10 review and analysis doon sa naganap na Miss Grand International Breast Presentation. At abangan na lang natin sa August 12 pala ang final sa Mall of Asia Arena. Totoo na ba yan? Legit ba yan? Hindi na ba yan drawing? Palagay nyo. Mauurong pa uli. Nakakaloka. O, ayun na nga ang aking hanash at ganap doon sa Miss Grand International Press Presentation. Kayo, comment down below link ninyo dyan kung ano inyong violent reaction at saka kung ano rin ninyo ang inyong masasabi sa naganap na press presentation ng Miss Grand and Miss Grand Philippines 2025. Maraming salamat. This has been Gaysel Ortega. Hanggang sa muli po. Run out. Bye.